Blackie, totoo nga minsan nandito ang ate mong sawa, pero namana ng mga supling mo ang jeans mo, kaya hindi na sapat sa kanya ang munting bundok na ito, tapos kinuha siya ng little flower sister mo. So, saan pupunta yon? Sinabi ni Lance na may bahagyang pop sa kanyang mga labi, parang alam ko na kung saan sila pupunta. Blackie, sigurado akong kasama mo ang kapatid mong sawa, nasabi mo na ba sa kanya kung saan ka nanggaling o kung ano pa man? Oo, sabi ko galing ako sa Forest of 10,000 Beasts. Kung gayon, ang iyong kapatid na sawa, marahil ay nagpunta sa kagubatan ng 10,000 hayop, malayo ito, ngunit tiyak na pupunta siya doon upang hanapin ka, at isang lugar lamang tulad ng kagubatan ng 10,000 hayop ang angkop para sa iyong mga supling. Stay. Let's go. Pumunta tayo sa Forest of 10,000 Beasts. NN. Si Lance at Little Blackie ay agad na nagtungo sa Forest of 10,000 Beasts. Dahil mabagal ang Little Black, umabot ng isang araw bago makarating sa 10,000 Beast Forest. Dumaong sina Lance at Little Black sa isang tiyak na lugar sa 10,000 Beast Forest. Bumalik dito muli, ang puso ni Lance ay maasim, ang lugar na ito ay isang lugar ng masakit na alaala para kay Lance, ang kanyang mga kapatid, si Teresa at ang kanyang asawa, pati na rin si Cherry Sikora, ay namatay dito noon, at si Cherry Sikora ay namatay pa rin upang iligtas sila. Noon. Kuya tiyan nyo? Cherry Sikora? Matagal nang hindi nagkikita, patawarin mo sana ako dahil ngayon lang kita nakita, mahigit 200 taon na ang nakalipas, sana ay maayos na ang lahat. Sabi ni Lance na may malalim na buntong hininga. Ikinalulungkot ko ang pagkawala mo, ministro. Ayos lang, daan-daang taon na, sige, magtanong-tanong tayo. Hiniblat ni Lance ang isang malaking tigre na nagtatago at tumatakbo sa hindi kalayuan. Huwag mo akong patayin. Ang malaking tigre ay nagbuga ng mga alon sa pag-iisip sa takot. Nagtanong si Lance, nakakita ka na ba ng isang nilalang na katulad niya? Natigilan ang malaking tigre at sinabing, hindi ba siya si Beast King Sr. Senior Beast King. Yeah, he's the Beast King Sr. Matagal lang siyang wala sa kalsada, at nakita ko siya minsan noong bata ako. Okay, I get it. Saan nakatira ang Beast King? Tumira sa Valley of Ice Springs, at pumunta mula rito hanggang sa Valley of Ice Springs. Maaari ka nang umalis. Hinayaan ni Lance ang higanting tigre. Lance, Blackie, sa tingin ko, ay natagpuan na ang iyong anak na lalaki, o anak na babae. Nasaan na, Lance? Ice Spring Valley? Ang iyong anak na lalaki o anak na babae, matagal na ang nakalipas ay nangingibabaw sa kagubatan ng 10,000 hayop, sa lugar na ito, lahat ng mga hayop ay natatakot sa kanya. Hindi ito katulad ko, ako rin ang pinuno ng 10,000 Beast Forest sa simula ako ang Beast King dito, kahit ang pinakamalakas na Unity Realm Great Perfection sa mundong ito ay hindi naglakas loob na guluhin ako. Tama, ngayon ang anak mo, na naging pangalawa na sayo noon, tingin ko'y malungkot din siya gaya mo. Brother Lance, dali, pumunta tayo sa Ice Spring Valley. Sina Lance at Blackie ay dumating sa Ice Spring Valley sa ilang sandali. Sino ang nang-ahas na maghanap ng kamatayan dito? Nang dumating sina Lance at Little Black sa labas ng Ice Spring Valley, nagkaroon ng malaking dagendong. Ito ay isang tunay na dagendong, hindi isang espiritual na pabago-bagong mensahe. Mga salita ng tao, ito ay totoo. Ang itim na jaw ay ang parehong antas ng uri ng hayop sa mga tao. Tila ang isang black jaw at python hybrid ay maaari pang manganak ng isang itim na jaw. Ilang sandali pa, isang itim na jaw na mas malaki pa sa Little Black ang lumitaw sa mga mata ni Lance. Walang sabi-sabi, sinunggaban ng itim na jaw na iyon si Lance. Tinadyakan siya ni Lance sa lupa, hinayaan siyang magpumiglas, ngunit hindi siya makalayo. Dahil siya'y nangingibabaw dito sa loob ng maraming taon, ang anak ni Little Black ay nasanay na sa pagiging dominante, ngunit hindi niya inaasahan na darating ang isang malupit na karakter. Ngayon, Brother Lance, malumanay ka, huwag mo siyang saktan.
Sinabi ni Lance, ang halimaw ay hindi pa nagbabago, dapat siyang bigyan ng kulay, kung hindi, kung paano siya kusang loob na kilalanin ka bilang kanyang ama, gusto pa rin ni Mo na gamitin mo ang iyong lakas upang lupigin siya. Tumango si Little Black, buo pa rin ang halimaw, totoo ito, ngunit imposible para sa Little Black na gamitin ang kanyang lakas para masakop ang kanyang anak, at naramdaman ni Little Black na ang anak niyang ito ay tila may kakaibang lakas, tulad niya. Mas malaki pa sa kanya. Nagkaroon ng ilang anak si Little Black sa Great Martial Empire, lahat sila ay hindi kasing husay ng Little Black, ngunit hindi niya inaasahan na ang hybrid na ito ng Little Black ay sa halip ay mas makapangyarihan. Bitawan mo ako, alam kong mali ako. Ew, talagang napaka-espiritual mo. Natarante si Lance. Sigurado akong ikaw ang Jinling Kid Sr. na nagpang-inay sa mundo ng tao ilang araw na ang nakalipas. Binitawan ni Lance ang anak ni Little Black at sinabing, mukhang sobra-sobra ang pagsisikap kung paamuhin ang iyong hayop na kalikasan. Si Junior ay nagbibigay-pugay kay Senior Lance, hindi ko alam na pupunta si Senior sa aking lugar, labis ang aking pagkadismaya. Ang anak ni Little Black ay abala. Tiningnan din ni Little Black ang kanyang anak na medyo hindi makapaniwala, hindi inaasahan na ang kanyang anak ay ganap na hindi inaasahan. What's your name? Mukhang kahit na nakapwesto ka sa Forest of 10,000 Beasts, medyo may alam ka sa mundo. Ang pangalan ni Junior ay Purple Pupil dahil ipinanganak akong may isang pares ng purple na mata, kaya pinangalanan ako ng nanay ko na Purple Pupil. Ang Thousand Beast Forest ay palaging may pabubuo na sandata ng tao, na nagiging sanhi ng kawalang kasiyahan sa buong 10,000 Beast Forest, mga hinaing ng hayop sa lahat ng dako. Sa simula ay handa akong labanan ang sandata ng tao hanggang kamatayan, ngunit, nag-iisa ako pagkatapos ng lahat, kahit na minsan nakipaglaban sa isang human 6S class armor na hindi natalo, ngunit ang mga armor na iyon ay masyadong makapangyarihan at marami, ito ay talagang magagawa. Sa hindi inaasahan, ilang araw na ang nakalipas, ang armor na nakatalaga sa Forest of 10,000 Beasts ay umatras. Hindi ko alam hanggang sa nagtanong ako sa paligid, ngunit lumalabas na isang napakalakas na sinaunang martial arts expert ang lumitaw sa North Empire, na kilala ng lahat bilang Jinling Kid. Nakikita ko, hindi ko inaasahan na ang mga tao ay maglalakas loob na lumapit at pagsamantalahan ang kagubatan ng 10,000 hayop. Napabuntong hininga si Lance, noon, ang 10,000 Beast Forest ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga tao, 10 malakas. Mga taong pumasok, hindi bababa sa kalahati sa kanila ang namatay bago sila nakalabas na buhay. Sabi ni Lance, Purple Pupil, alam mo ba, itong Blackjaw na nasa harap mo na katulad mo, sino siya? Tumingin sa kalsada ang Purple Pupil, hindi ko alam. Siya ang iyong ama at kapatid ko. Paumanhin, Senior, ang aking ama ay matagal nang wala. Ang Purple na mag-aaral ay tila nagtataglay pa rin ng sama ng loob, marahil ay alam na niya na ito ay ang kanyang ama. Naku, parang punong-puno ka ng sama ng loob sa tatay mo, I'm sure hindi maganda ang naging childhood mo. Walang sinabi si Hitomi, walang katumbas na sakit at napunit sa loob, ang kanyang loob ay puno ng puot sa isang panig at pananabik sa kabilang panig. Mula pa noong bata pa siya, sinundan niya ang kanyang ina na sawa kung saan-saan upang mahanap ang kanyang ama, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya kailanman sinabi. Natagpuan siya, sa loob niya, ang paghahanap sa kanyang ama ay naging kanyang matingkad na tao, hinahangad niyang mahanap siya, ngunit sa loob niya ay kinasusuklaman niya ito, bakit niya sila pinabayaan. 1472. Ang ganitong uri ng problema sa pamilya, hindi ito kayang lutesin ni Lance, kung tutuusin, si Little Blackie nga ang nag-abandona sa kanilang mag-ina noon. Umiiyak na ngayon si Little Blackie at sumigaw, anak. Paumanhin, hindi mo ako anak. Sabi ni Z-Pupil, matamang nakatitig kay Little Black, na tila wala na sa momentum ni Z-Pupil. Masasabi ni Lance na ang anak ni Little Black ay malamang na hindi pangkaraniwan, dahil sa ngayon, nararamdaman ni Lance na napakalakas ng Purple Pupil, hindi talaga kapantay ng Little Black. At ang katalinuhan ng Purple Pupil, napakataas, naisip ni Lance na beastly pa siya pero na psychic na pala siya.
Tanong ni Lance, Violet pupil, sawa ba ang nanay mo? Back to senior? Oo. Sawa talaga ang nanay ko, kung hindi ako nagkakamali, noon, ang nanay ko ay isang bagay lang na nilalaro ng isang Jow para mailabas ang kanyang mga pagnanasa at pag-asa. Noong ako ay kasalukuyang buntis pa. Iniwan niya siya at umalis, at mula noon ang aking ina ay nag-iisa sa akin, pinauwi siya sa lahat ng 4 na dagat, at sa wakas ay lumutang sa kalagitnaan ng mundo patungo sa kagubatan ng 10,000 hayop bago tumira dito. Si Little Black ay nakonsensya sa gilid. Nasaan ang nanay mo ngayon? Tanong ni Lance. Umalis na ang nanay ko. Purple Hitomi? Madadahilan ka sa pagkagalit mo sa tatay mong iniwan ka, at hindi mo masisisi ang tatay mo, noon ang tatay mo at nanay mo, hindi talaga sila magkatugma, nagkamali lang si Little Black na ginagawa ng lahat ng tao. Sigurado akong wala kang mahahanap na kauri mo dito, at tiyak na nakipag-asawa ka rin sa isang sawa. Sabi ni Lance. Purple pupil was busy saying, mali si senior, virgin Jow pa ako. Virgin o buris? Nagulat si Lance. Oo, hindi pa ako nakahawak ng kahit na anong babaeng sawa hanggang ngayon dahil hindi ko gagawin ang parehong pagkakamali ng aking ama. Mula pa noong bata ako, determinado akong umalis sa mundong ito at mag-evolve bilang isang dragon, paano ko ilalagay ang aking karanasan sa ganoong bagay, kahit na magpakasal ako, magpapakasal pa rin ako sa isang dragon. At saka, ang kawalan ng kasiyahan ng mga senior, hindi na ako malayo sa hakbang na ito. Nagulat ang maliit na itim sa tabi niya, ikaw, hindi ka malayong maging dragon. Paanong posible iyon? Napakunot noo lang ang purple pupil kay Little Black, na tila natatawa sa tanong niya. Lance, marahil, siya ay talagang hindi malayong maging isang tunay na dragon. Talagang natigilan si Little Black, ang kanilang Black Jow clan, ang maalamat na hakbang para maging dragon ay maaaring posible sa kanyang anak, ngunit ang kanyang anak, na isang crossbreed na may isang sawa, ay talagang hindi inaasahan. Labis ding naantig si Lance, talagang naaayon ito sa kasabihan, ngunit lahat ng mga kamangha-manghang tao sa mundo, lahat ay pambihirang pinanggalingan, na para bang, ang mga bayani ng mundo, karamihan ay henerasyon ng pagkatay ng aso. Anak, good job. Bahagyang sumengot si Z-Pupil. Si Z-Pupil ay mahigit 200 taong gulang na rin ngayon, birhen pa rin si Jow, kaya niyang tiisin ang kalungkutan, tila pambihira talaga ang kanyang puso, kayang gawin ito ng napaka-Jow. Sige, Z-Pupil, kilalanin mo man ang iyong ama o hindi, siya ang iyong ama, namana mo ang kanyang mga gene mula sa kanya. Ang iyong ama ay walang pagpipilian kung hindi iwan ka noon dahil kataon na tayo ay pupunta sa ibang paralel na mundo. Sa oras na iyon, hindi siya maaaring manatili sa likod para sa isang sawa. Pagkatapos nito, pumunta kami sa kabilang mundo at hindi na namin natagpuan ang aming daan pabalik hanggang ngayon. Siya ay nagkasala sa lahat ng mga taon na ito at nang siya ay dumating sa mundong ito. Pumunta siya para alamin ang tungkol sa iyo, at sana mapatawad mo ang iyong ama, alang-alang sa akin. Ako. Labis na punit ang purple pupil na talagang kinasusuklaman niya ito sa loob, ngunit masaya siya tungkol dito. Oh, alam ko ang iyong panloob. Thoughts? Wala pang nagmamadali, sumama ka na sa amin, magkakasundo kayong mag-ama nitong mga ilang araw, tapos pag-isipan nyo kung acknowledge in a few years. Oo, Senior Jinling Kid. Ang pangalan ko ay Lance, Jinling Kid ang codename na ibinigay sa akin ng isang tao. Sa pakikipagkaibigan namin ni Blackie, maaari mo akong tawaging Uncle Minister. Oo, Tio Ministro. Sige, Little Blackie, Purple Hitomi, alis na tayo. Lumipad pataas si Lance at tumayo sa langit, Little Black at Violet Pupil, nagkatinginan sa isa't isa ng may kakulaitan, pagkatapos ay lumipad muna si Violet Pupil sa langit at nagpakawala ng malaking dagandong bago umalis sa Forest of 10,000 Beasts.
At ang mga hayop sa 10,000 Beast Forest, nang marinig ang dagendong na ito, ay itinaas ang kanilang mga ulo, na parang alam nila kung ano ang ibig sabihin ng dagendong na ito, at isang bakas ng pag-ibig ang lumitaw sa kanilang mga mata. Ang dagendong ng purple pupil na ito ay nagsasabi sa mga hayop ng 10,000 Beast Forest na siya ay aalis dito mula ngayon, Palem. Si Purple Hitomi ay hindi masyadong mabangis noong panahon niya bilang Beast King dito, sa halip ay pinuprotektahan ang isang mapayapang lugar hanggang sa oras na ang sandata ng tao ay darating upang pagsamantalahan ito. Sa langit, nagtanong si Black, Minister, babalik na ba tayo sa Duo Empire? Hindi, may huling gagawin ako bukas, at hindi ako babalik sa Great Martial Empire hanggat hindi ko nagagawa ang huli ko. Ano ito? Bukas, magbubukas ako ng lecture para ipalaganap ang kaalaman ng Martial Dao sa mga tao sa buong mundo, para hindi na maging one-sided ang kanilang pangunawa sa Martial Dao, at sana sa hinaharap, ang mundong ito. Makikita ang mas malalakas na tao na lalabas, at maging ang pagkakaroon ng Stepping Void. Si Brother Lance ay talagang maingat. Isang huling bagay lang ang magagawa ko para sa mundong ito, isang huling bagay lang. Sa sandaling ito, sa Darlington City, bagamat hindi pa dumarating ang 3 araw, masikip na ito, at ang kalangitan ay puno ng libu-libong kilometro sa lahat ng direksyon, na may mga celestial na karwahe na nagmumula sa buong mundo. Hindi nagtagal ay dumating si Lance sa North Empire. Dumating si Lance sa pamilya Shu. Kahit na ang Shu family ay hindi na ang parehong lugar at inilipat ang address nito, pinanatili pa rin nito ang sinaunang arkitektura nito, at, sa pasukan ng Shu family, mayroong isang estatwa na nakalagay, at sa rebulto, ay sina Lance at Shu magkahawak kamay si Elsa. Tiningnan ni Lance ang estatwa na ito at bahagyang ngumiti, isang tamis sa loob, ang ukit na ito, medyo makatotohanan, ito ay, pagkatapos ng tamis, hindi maiwasan ni Lance na magkaroon ng maasim na lasa sa loob. Ibigay mo ang iyong paggalang sa banal na ninuno. Sa oras na ito, ang patriarch ng pamilya Shu, na pinamumunuan ng maraming miyembro ng pamilya, ay lumabas upang magbigay galang. Sinabi ni Lance, tumayo na ang lahat, hindi na kailangang maging magalang. Ang dakilang presensya ng Sacred Ancestor, ang aming pamilya Shu, ay higit sa pinarangalan. Sumigaw ang pinuno ng pamilya Shu. Sinabi ni Lance, natatandaan mo pa rin ako at si Elsa, sapat na para makapaglakbay ako, sa pagtingin sa estatwa na ito ay talagang parang kahapon, mabuti. Holy Ancestor, pumasok ka sa loob para uminom ng tsaa. Pangunahan ang daan. Oo, banal na ninuno. Tuwang-tuwa ang patriarch ng pamilya Shu na pumayag si Lance na pumasok sa bahay ng Shu para sa tsaa. Ang usapin ng pagdating ni Lance sa pamilya Shu ay natuklasan na ng Sky Monitor, at sa isang kisap mata, alam na ito ng buong mundo. Si Lance ay hindi lamang uminom ng tsaa sa pamilya Shu, nanatili rin siya sa pamilya Shu ng isang gabi, at nang malaman ito ng buong mundo, ito ay mas kapansin-pansin. 1473. Ang pamilyang Shu, sa pagkakataong ito ay itinuturing na ganap na sikat, at ang katotohanan na ang mga tao noon ay nag-aalinlangan tungkol sa isang ninuno ng pamilyang Shu na nagpapakasal kay Lance, sa paniniwalang ang pamilya Shu ay nag-espekulasyon, ngayon ay nakumpirma na sa wakas. Ang dahilan kung bakit pumunta si Lance sa pamilya Shu para mag-overnight ay para makita din ang mukha ni Elsa, na halos tinutulungan ang mga supling ng kanyang pamilya. Sa hinaharap kahit sa daan-daang taon, walang kapangyarihan sa mundong ito ang maglalakas loob na guluhin ang pamilya Shu. Kinabukasan, dumating si Lance sa Darlington City ng madaling araw. Ngayon, narito si Lance, na nagbubukas ng isang super speech na hindi umiiral sa sinaunang o modernong mundo. Ang bilang ng mga taong dumating upang makinig sa talumpati, sa paunang bilang, ay hindi bababa sa mahigit 20 bilyon. Ito ay dahil, kasama ang Darlington City bilang sentro, isang radius na 10,000 kilometro ang napuno ng mga siksik ang sasakyan sa langit, kaya't kitang-kita kung gaano karaming tao ang naroon.
Nag-aalala ang lahat na sa napakaraming tao, maliban sa mga pinakamalapit sa Darlington City na personal na makakarinig ng boses ni Lance, ang iba sa kanila ay kailangang umasa sa sky surveillance. Gayunpaman, maliwanag na mali sila. Ang dahilan kung bakit gusto ni Lance na magbigay ng ganoong kalaking talumpati ay upang hayaan ang lahat, marinig ang kanyang tunay na boses, sa halip na ipadala ito sa pamamagitan ng network, kung hindi ba direktang darating si Lance sa isang network cliff, ay higit na aspeto. Pakikinig sa totoong boses na pagsasalita ng isang tunay na tao, at sa panunood nito sa isang video ng network, ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Si Lance ay nakatayo sa kalangitan sa itaas ng Darlington City, na tinatanaw ang hindi mabilang na mga sasakyang panglangit sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinabi ni Lance, lahat, ang talumpati ay opisyal nang nagsimula. Noon, lahat ay nagtataka kung paano ako magiging Lance, kung paano naging batang lalaki si Lance na mukhang mga 12 taong gulang pa lang, at nagsimula ang lahat sa pagbubukas ng larangan ng martial arts. Sa mundong ito, maraming tao. Alam ang tungkol sa kaharian ng pagkakaisa, ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam na pagkatapos ng kaharian ng pagkakaisa ay ang kaharian ng Grandmaster. Ang isang Grandmaster, kung ano ang isang Grandmaster, ay isang martial artist na bumuo ng kanyang sariling paaralan at umabot sa antas ng pagbubukas ng isang sekta, kumbaga, sinumang malakas na tao na tumuntong sa kaharian ng isang Grandmaster, siya ay may kakayahang magbukas ng isang sekta. Malinaw at makapangyarihang nagsalita si Lance sa kalangitan, ipinaliwanag muna ang mga larangan ng martial arts mula simula hanggang katapusan, pagkatapos ay ikinwento ang kanyang sariling maalamat na mga karanasan sa paglipas ng mga taon, pagkatapos ay ipinaliwanag ang kanyang pangunawa at pangunawa sa bawat larangan ng martial arts ng paisa-isa upang makatulong. Lahat ng tao sa mundo. Lahat ng nasa eksena, alam ang lahat ng larangan ng martial daw, na pagtanto kung ano ang isang makapangyarihang tao na si Lance, isang rurok ng martial daw powerhouse na nakarating sa tugatog ng mga nagbabalik na ninuno at nalampasan ang kaharian ng mga mortal. Ang bawat tao ay nagbigay ng pananabik na tingin, dahil ang lahat ay nagnanais na sila, sa halip na mamatay sa katandaan, ay bumalik sa kanilang kabataan, lampas sa mga mortal. Ngayon silang lahat ay tumingin sa likod at nag-isip tungkol sa kung gaano kalakas ang baluti, kung gaano kalakas ang mga missile, at kung ano ang magagawa nila, sinamba nila ang kapangyarihan ng baluti, ngunit ngayon ay naisip nila na ito ay isang biro. Ito ay kapag ikaw ay malakas na ikaw ay palaging malakas, at ang lakas ng baluti ay ang pag-unlad lamang ng buong panahon, ngunit hindi ang pag-unlad ng individual. Dahil dito, sa wakas ay naunawaan na ng lahat pagkatapos makinig sa lektura ni Lance, na para bang natagpuan na nila ang kanilang mga layunin sa buhay, gusto nilang unti-unting sumulong sa landas ng martial arts, tulad ni Lance. Ang lecture ni Lance ay tumagal ng isang buong araw, hanggang sa hating gabi, nang si Lance ay handa nang tapusin ito, dahil ito ay halos tapos na. Lahat, tapos na ang lecture na ito. Tapos na, Maraming tao ang medyo nag-aatubili, at talagang gustong makinig dito magpakailanman. Nako, isang buong araw na, tapos na iyon. Oras na para bumalik ako sa kabilang mundo, ito na dapat ang huling pagpunta ko rito, kahit bumaba pa ako sa mundong ito sa hinaharap, hindi ko alam kung ilang taon na, at least lahat ng tao dito ay natatakot na kung hindi ka pa nakatuntong sa kawalan, wala ka na dito. Lahat, sa pagkakataong ito natutuwa ako na napunta ka sa pakinggan mo ang aking lektura, sana sa hinaharap, magsumikap ka upang paunlarin ang martial arts at mas mag-aral sa lugar na ito. Sa mundong ito, ang pinakamalakas na martial daw ay nasa Unity Realm lamang, at hindi ito masisi sa mundo dahil walang mundo na may malalakas na tao sa simula. Tanging sa pagsisikap ng isang henerasyon hanggang sa susunod, ang mga martial artist ng buong mundo ay mas uunlad, at sa huli, magkakaroon ng Ancestor Realm. At pagkatapos ay ang Ancestor Realm ay magiging mas at higit pa, at pagkatapos ay umunlad pagkatapos nito, kasama ang Peak Realm, layer by layer, unti-unting umuunlad, at ang hinaharap na pag-unlad ng martial daw ng buong mundo ay mangangailangan sa iyo na mag-drill down mula sa isang henerasyon hanggang sa ang susunod.
Ang lahat ay tumango ng hindi sinasadya, ito ay tulad ng teknolohiya, umuunlad mula sa isang panahon hanggang sa susunod, ito ang pag-unlad ng buong sangkatauhan. Tanging, teknolohiya at martial daw, kung tutuusin, iba ang direksyon, ang teknolohiya ay umunlad sa kabuuan, ngunit ang martial daw mismo. Sa wakas ay sinabi ni Lance, lahat, maghiwa-hiwalay, paalam. Pagkatapos sabihin iyon, nawala si Lance. Gayunpaman, ang mga tao sa pinangyarihan ay hindi agad naghiwa-hiwalay, nakatingin pa rin sa langit kung saan nakatayo si Lance noon, na parang nandoon pa rin si Lance, ang lahat ay nag-aalala pa rin, hindi makabitaw sa pananalitang ito. Walang patid na pagpapatuloy ng langit, hanggang sa magmukhang liwayway ang susunod na araw, noon lamang nagmahalan ang lahat ng mga tao na maghiwa-hiwalay. Pagkatapos nito, ang martial arts ng mundo, kung paano magpatuloy, ay nasa landas pa rin ng pagbuo ng teknolohiya, hindi na kayang pamahalaan ni Lance ng husto, pinaghirapan niya ito, marahil ang bawat mundo ay may sariling landas. Siguro sa hinaharap, ang teknolohiya ng mundo ay patuloy na bubuo at magiging maihahambing din sa martial daw, at magiging posible na patuloy na baguhin ang mga gene ng tao upang maging mas mababa ang mga ito ng mga depekto, kaya nakakamit ang isang mas mahabang tagal ng buhay. Halimbawa, ang kasalukuyang cancer, at ang iba pang mga sakit ng sangkatauhan ay pawang mga depekto sa mga gene ng tao, tulad ng isang computer na may mga kahinaan sa sistema ay tiyak na magkakaroon ng mga problema, sa hinaharap, kung ang teknolohiya ay talagang napaka-advance, maaari nitong baguhin ang gayong mga depektong gene ng tao, at mabubuhay ng daan-daang ng mga taon ay tiyak na hindi magiging problema, o kahit na sa pamamagitan ng teknolohikal na paraan, ang pagwasak sa kawalan ay hindi nangangahulugang magiging problema. Sa madaling salita, bagamat itinaguyod ni Lance ang landas ng martial arts, napuno din siya ng hindi maisip na mga emosyon tungkol sa teknolohikal na hinaharap ng mundong ito. Sa oras na ito, sa madaling araw, lumitaw si Lance, Little Black, Violet Pupil, at silang tatlo sa Moonless Empire, sa ibabaw ng malalim na hukay na tumatawid sa daanan. Ang paglalakbay na ito upang makabawi sa kanilang pinagsisisihan na tinubo ang bayan ay sa wakas ay matatapos na ngayon. Hinaplos ni Lance ang mga mahal sa buhay, at sinabing, mga minamahal, malapit na tayong umalis sa ating tinubuang bayan at babalik sa kabilang mundo, ang paglalakbay na ito sa tinubuang bayan, bagamat ito ay ganap na naiiba sa ating inaasahan, ngunit puno rin ito ng mga gantimpala. At least, nakita na natin ngayon ang bagong mukha ng ating tinubuang bayan. Blackie, Hitomi, alis na tayo. Okay, Ministro. Well, Uncle Minister. Nanguna si Lance at sumugod sa hukay. Malapit na sumunod ang Little Black at Violet Pupil, ang kanilang dalawang ama at anak, pagkatapos ng 2 araw na ito ng mabagal na pakikipag-ugnayan, ay tila hindi gaanong kasuklam-suklam kaysa sa simula, ang kanilang relasyon ay mas mabuti, at syempre, si Lance ay naging instrumental din sa pag-aayos ng relasyon nilang mag-ama. 1474. Hindi nagtagal, lumabas si Lance mula sa lawa sa kabilang mundo. Si Lance ay bumalik sa isang mundong ito. Sumunod din sa kanya ang Little Black at Purple Hitomi. Brother Lance, kailangan pa ba tayong pumunta sa ibang lugar ngayon? Tanong ni Little Black. Hindi, dumiretso ka na pabalik sa Great Martial Empire, ingatan mo ang kalalabasan ng Great Martial Empire, kung gayon, pipili din ako ng araw para tumuntong sa kawalan. Mabuti, Ministro, hindi pa rin alam ng lahat sa mundong ito na bumalik ka na sa iyong mga ninuno at muling binata. Oh! Tumawa si Lance kung anuman, pagkatapos ay lumipad. Tumingin si Little Black kay Lance at bumantong hininga, si Lance ay tila ganap na nagbago, ngayon si Lance ay halos hindi na ngumiti, ang kanyang mukha ay makapal sa mapanglo, at sa tuwing siya ay, pakiramdam niya ay halos wala na siyang buhay. Nagtanong si Hitomi, ganito ba si Uncle Minister kanina? Hindi, siya ay dating isang napaka-jovial, relaxed at madaling pakisamahan. Kung ganoon, bakit naging seryoso at nakasimangot ka ngayon? Sayang,
Iyon ay itinuring na nagsimula mahigit 100 taon na ang nakalilipas, 100 taon na ang nakalilipas ang kanyang mga kamag-anak ay may malaking limitasyon, at pagkatapos ay nagising siya sa mahimbing na pagtulog, at ang kanyang buong pagkatao ay nagbago, hindi ngumingiti, seryoso, at lahat ng iba't ibang puso. Kaysa dati. I still hope that he can completely look away and live happily like before. Sa Great Marshall Empire, ang kasalukuyang maharlikang pamilya ay ang Bai Clan pa rin. Kaya lang, ang Bai Clan ay nanginginig na rin sa takot na hindi komportable na nakaupo sa upuan ng imperial na pamilya. Magmula noong huling magising si Cyrus, ang Bai Clan ay nasa napakasela na estado, ngunit walang sinabi si Cyrus pagkatapos niyang magising sa huling pagkakataon at umalis sa palasyo ng wala pang kalahating araw, at walang nakakaalam kung saan. Pumunta siya. Bago umalis, isang beses lang niya nakausap si Yannika. Ngayon, sa buong Great Marshall Empire, ang pinakamainit na karakter ay, syempre, si Cyrus. Alam ng lahat na mahigit 260 taong gulang na si Cyrus, napakatanda na, kahit magising siya, hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya mabubuhay. Ngayong nawala siya ng ilang taon, mas pinag-uusapan ito ng lahat. Sa ngayon sa isa sa mga palasyo ng palasyo. Lolo, ano ba itong sitwasyon ni Cyrus? Patay man siya o buhay, walang liham, gumugulo sa aming mga puso, nakaupo kami sa posisyon ng maharlikang pamilya ay nahihirapan din kaming maging komportable. Ewan ko ba? Ilang taon na ang nakalipas nagising siya at nagmamadaling umalis, minsan lang siya nakausap ni Yannika, ilang beses ko na rin nakausap si Yannika nitong mga nakaraang taon, pero si Yannika. Hindi ko lang sasabihin kung saan nagpunta si Cyrus. Ang 2 taong nagsasalita sa pangunahing bulwagan ay ang kasalukuyang pinakamalakas na miyembro ng Bai Clan, ang kasalukuyang emperor ng Great Marshall Empire, at ang isa ay ang kanyang apo. Lolo, hindi sasabihin ni Yannika, malamang dahil mamamatay na talaga si Cyrus, kung hindi, bakit hindi sasabihin ni Yannika, ayaw lang niyang malaman ng lahat na hindi nagising ng matagal ang kanilang Saint Ancestor. Upang mabuhay, upang hindi malaman ng lahat kung siya ay buhay o patay na, upang mapanatili nila ang mga hinala sa kanilang mga puso, at pagkatapos ay panatilihing mabuti ang kanilang katayuan sa angkan ng Sherman. Naku, hindi imposible. Kung tutuusin, si Cyrus, hindi siya bata, kahit gaano siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang mga taon. Sa sandaling ito, sa angkan ng Sherman. Lumabas si Yannika sa practice room. Lolo, where the hell have you been? It's been years, bakit hindi ka bumalik? Kung hindi ka na nagpakita ulit. At talagang akala ng mga tao ay namatay ka na sa katandaan. Bago ka umalis, kinausap mo akong mag-isa, at lahat ng tao ay hinahabol ako kung saan ka pupunta, ngunit talagang hindi ko alam, ngunit walang naniniwala, lahat sila ay akala ko, Tel. Nako, ang dami kong hindi sinasabi, mas iniisip ng mga tao na wala akong lakas ng loob na sabihin, para lang hindi sila makasigurado sa buhay o kamatayan mo at mapanatiling buo ang Sherman Clan. Sa sandaling ito, sa kalangitan, isang malaking apoy na hayop ang lumipad, at sa likod ng apoy na hayop ay nakatayo ang isang matandang lalaki, ang matandang ito ay mga 160 taong gulang. Nang makita ni Yannika ang matandang iyon sa langit, kumunot ang kanyang mga kilay habang sinabing, Quan Lianyi, siya na naman, 3 beses siyang darating, nakakainis talaga. Sa susunod na sandali, sa Imperial City ng Great Marshall Empire, marami sa mga makapangyarihang tao ng Returning Void Realm ang lumipad sa kalangitan. Agad ding lumipad si Yannika. Ang lahat ng Returned Void Powerhouses ng Great Marshall Empire ay nakatayo sa tapat ng matandang iyon na tinatawag na Quan Lianyi, at lahat ay tumingin kay Quan Lianyi ng buong pagbabantay. Si Quan Lianyi, ang pinakamalakas na tao sa Great Marshall Empire, at syempre, ang pinakasikat na henyo sa buong mundo sa nakalipas na 100 taon, sa kasalukuyan ay tumuntong na siya sa 3 yugto ng Returned Void, ang nag-iisa sa buong mundo. Siya ay halos kasing edad ng apo ni Lance, si Yannika, ngunit hindi sa lahat ng antas sa isa't isa,
at halos lahat ng tao sa mundong ito ay nakarinig tungkol kay Quan Lianyi nitong nakaraang daang taon. Nagkataon lang na si Lance ay nagkataon na nasa estado ng pagkakatulog sa loob ng higit sa 100 taon, kaya tiyak na hindi alam ni Lance na sa panahon ng kanyang pagkakatulog sa loob ng mahigit 100 taon, isang nakababatang henerasyon sa mundong ito na halos par sa kanya. Senior Quan Lianyi, ano ang gusto mong ituro sa akin pagdating mo sa aking Great Martial Empire? Tanong ni Bai Lian, ang pinakamalakas na miyembro ng Bai Clan. Ngumuso ang malapad na lanyard na iyon, huwag kang magtanong ng alam. Pagkatapos, ang malawak na Lianyi ay tumingin kay Yanika at nagtanong, Yanika, nasaan ang iyong lolo? Ito ang ika-8 beses na tinanong kita, naparito ako upang tanungin ka sa ikatlong pagkakataon, isang returning void stage, 3 at 5 beses, pero ayaw mong sabihin sa akin ang totoo, kung patuloy kang ganito, maiisip ko lang na minamaliit mo ako. Si Yanika ay abala sa pagsasabing, Senior Quan Lianyi, ang lakas ng loob kong minamaliit ka. Kung hindi mo ako tinitingnan, bakit hindi mo sabihin sa akin kung saan nagpunta si Cyrus? Hinahanap ko siya para sa isang bagay na totoo, ilang beses na akong pumunta dito sa mga taong ito, sa tuwing hindi ka tell me, hindi ako nagalit, nagtiis ako dahil binigyan ko ng mukha si Senior Cyrus. Pero, ito na ang ika-8 beses na pumunta ako para tanungin ka, at hindi mo pa rin sasabihin sa akin. Ang iba pang return void powerhouses ng Great Martial Empire ay walang sinabi, sa katunayan, sinabi ni Quan Lianyi ang kanilang mga isipan, gusto din nilang malaman kung saan pupunta si Cyrus, kung siya ay patay o buhay, upang bigyan ang lahat ng parang sulat. Kaya naman, ang lahat ay may lihim na pag-aproba sa katotohanang pinipilit ni Quan Lianyi si Yanika na tanungin siya sa sandaling ito. Senior Quan Lianyi, hindi naman sa hindi ko sinasabi sa iyo, pero hindi ko rin alam kung saan nagpunta ang lolo ko. Nanlumo si Yanika. Tama na. Biglang umungal si Quan Lianyi, isang bagay na hindi pa siya umuungal noon, kung tutuusin, napakalakas ni Lance, hindi siya mangangahas, ngunit pagkatapos ng 3 o 5 beses, naubos ang kanyang pasensya, at naisip niya. Dapat ay hindi makakapasok si Cyrus, kung hindi sasabihin ni Yanika ang totoo. Pog! Yanika, kailangan mong sabihin sa akin kung hindi mo sasabihin sa akin ngayon, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Malakas na sabi ni Quan Lianyi. Ako, Senior Quan Lianyi, hindi ko talaga alam. I've been hearing this for years, and you still want to bluff me with it, di ba? Senior, bakit hindi ka naniniwala kapag nagsasabi ako ng totoo? 1475. Bueno, si Cyrus ang iyong lolo, nagising ka at umalis sa loob ng kalahating araw, hindi mo ba alam kung saan siya punta? Yanika, huwag mo akong sisihin sa hindi paggalang sa iyong lolo, kailangan ko siyang mahanap, dapat mong sabihin sa akin, kung hindi, sa pamilya mo lang gagawin ko. Sabi ni Quan Lianyi. Galit na galit si Yanika sa loob at ngumuso, Senior Quan Lianyi, ngayong hindi pa alam ng lolo ko kung namatay na siya sa katandaan, naglakas loob ka na bantayin ako dito. Hahaha, narinig mo siya, sa wakas ay sinabi niya ang totoo. Tumanggi kang sabihin sa lahat kung saan nagpunta ang iyong lolo, kaya sigurado akong gusto mong gamitin ang hindi nakikitang lakas ng iyong lolo upang magdagdag ng bigat sa iyong pamilya. Kung alam ng lahat sa sandaling ito na ang iyong lolo ay namatay sa katandaan, pagkatapos ang iyong Sherman clan, walang dapat ikatakot, kung ang lahat ay hindi makatitiyak sa buhay o kamatayan ng iyong lolo, lahat ay magiging maingat, tama. Ito ay mas kilala sa pamamagitan ng pagtatanong sa Bai Clan, ang kasalukuyang imperial na pamilya ng iyong Great Martial Empire, at sigurado akong ang Bai Clan, na nakaupo sa upuan ng Great Martial Empire, ay nakaupo sa mga pin at karayom. Napatingin ang lahat sa pinakamalakas na miyembro ng Bai Clan. Sabi ni Yanika, nagsisinungaling ka, hindi ako dahil dito, pero hindi ko talaga alam kung saan nagpunta ang lolo ko, gusto ko ring malaman kung ilang taon na lang ang natitira para mabuhay siya at kung namatay na ba siya noong una. Edad, ano ang hindi kayo naniniwala sa akin?
Sinabi ni Quan Liani, Yanika, bigyan kita ng isang oras para isipin kung saan nagpunta ang iyong lolo, kung hindi mo pa rin sasabihin sa akin pagkatapos ng isang oras, ipagpalagay ko na lang na wala na ang iyong lolo, kikilos ako laban sa pamilya mo, ito ang pinilit mong gawin ko, I've been sincere enough, I've personally visited you 8 times in my hall, returning to Void Third Stage. Ikaw. Galit na galit si Yanika. Ang ilan pang return Void powerhouses mula sa Great Martial Empire ay abala sa pagpapayo, Yanika, sabihin mo lang, napakahirap bang ipaalam sa lahat ang isang quasi-letter? Tama, ngayon lahat ay nagpapalungkot sa lahat dahil hindi sila naglalakas loob na saktan ang iyong Sherman clan. Sabi ni Quan Liani, Yanika, tandaan mo, isang oras ka lang. Si Yanika ay walang katulad na nanlumo, hindi inaasahan na ito ay magiging isang sakuna rin. Lolo, ano ang nangyayari sa iyo? Noon lang, biglang narinig ng tenga ng lahat ang boses ng bata na nagmumula sa kung saan, bakit hindi isang oras? Sino? Sino ang nagsasalita? Sinong mga bata ang hindi namamahala? Sigaw ni Quan Liani. Sa susunod na sandali, isang 12 taong gulang na batang lalaki na may malamig na mukha ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat, ang kanyang mukha at figure, at maging ang kanyang boses, ay malinaw na isang bata, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbigay sa kanya ng kapanahunan na malinaw na hindi tugma sa kanyang edad. Siya, ang nagbalik na ninuno na si Lance. Si Lance ay bumalik sa Great Martial Empire. Gayunpaman, walang sinuman sa Great Martial Empire ang nakakakilala sa kanya sa ngayon, kung tutuusin, 12 taong gulang pa lang siya ngayon. Sino ka? Galit na tiningnan ni Quan Liani si Lance, hindi niya alam kung ano ang pinanggalingan na batang ito sa sandaling ito, ngunit kahit gaano pa siya kalaki, bata pa rin siya at ilagay ito sa kanyang mga mata sa lahat. Si Yanika, pati na rin ang iba pang return Void powerhouses ng Great Martial Empire, lahat ay tumingin kay Lance na parang pamilyar sila, ngunit hindi nila alam kung sino iyon, at wala sa mga narito ngayon ang malamang na nakakita ng Tang. Ang itsura ni Lance noong bata pa siya, lalo pa noong bata pa siya. Tumingin si Lance kay Quan Liani, at nakita na ang taong ito ay isang returning Void Stage 3, at medyo bata pa siya, mga 106 na po, medyo nagulat, hindi niya inaasahan ang isa pang returning Void Stage 3 na lilito sa daang taon ng ang kanyang pagkakatulog. Tanong ni Lance, ano ang pangalan mo? Gumuhit ang mukha ni Quan Liani, nakatingin sa kanya ang isang bata mula sa kung saan na may mataas na tono at mata. Naghahanap ka ng kamatayan. Sigaw ni Quan Liani. Ngumuso si Lance, 2 beses lang kitang tatanungin, kung hindi ka na muling sumagot, mamatay ka kaagad. Biglang naglabas ng walang katulad na mamamatay tao na aura ang katawan ni Lance. Magagalit na sana si Quan Liani at papatayin ang batang ito, ngunit biglang naramdaman ang nakamamatay na aura sa katawan ni Lance, nagulat siya, isang taong maaaring magparamdam sa kanya ng kamatayan na bumabalot sa kanya, gaano siya kalakas, siya ang pinakamalakas na nagbalik. Void Stage 3 sa mundong ito, syempre, bago magising si Lance. Naramdaman din ng ilan sa returned Void powerhouses ng Great Martial Empire sa pinangyarihan na ang sobre ng kamatayan, at lahat sila ay biglang nanlamig, ang kanilang mga buhok ay nanindigan. Si Quan Liani ay abala sa pagsasabing, ako, ang pangalan ko ay Quan Liani, ako ang emperador ng Great Seal Empire, at ang nag-iisang returned Void Third Stage sa mundong ito. Malamig na tanong muli ni Lance, anong ginagawa mo dito? Bakit gusto mong kumilos laban sa angkan ng Sherman? Ako, nandito ako para hanapin si Senior Cyrus. Hinahanap mo ako. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Lance, nagulat sila, ano ang ibig sabihin ni Cyrus nang sabihin niyang hinahanap ako? Hindi kaya ang 12 taong gulang na batang ito, siya si Cyrus? Nagtataka si Quan Liani kay Lance. Si Yanika ay abala sa pagiging hindi makapaniwala, ikaw ang aking lolo. Yang, ilang taon lang wala si lolo, kaya hindi mo ba ako kilala? Ikaw, lolo ko talaga.
Paano ito posible? Napatulala si Yanika, tila nahihirapang paniwalaan na ang batang ito ay lolo niya, ilang taon na siya nang magising, nakita na ng lahat. Ito. Ang iba pang ilang returned void powerhouses ng Great Martial Empire ay hindi rin kapani-paniwala. Walang pakialam si Lance kay Yanika, tumingin siya kay Quan Lianyi at nagtanong, ano ang gusto mo sa akin? Sherman, Senior Cyrus, nandito ako para humingi ng payo sa iyo. Nakakatawa, kumonsulta sa akin na ganyan ang ugali at gusto mo pang umaksyon sa pamilya ko, sincere ka talaga. Hindi naman. Nagpanik si Quan Lianyi at nagpaliwanag, Senior Cyrus, 8 beses na akong dumating, ito ay, apo mo si Yanika hindi niya sinabi sa akin, napilitan akong gawin. Kaya, gayunpaman, hindi pinakinggan ni Lance ang kanyang paliwanag, itinaas ang kanyang mga mata ng walang anumang awa, sinabi niya, ang langit ay may landas na hindi mo tinatahak, ang impyerno ay walang pintong itatapon. Biglang kinilabutan si Quan Lianyi at napasigaw, Senior Cyrus, hindi naman talaga ganoon, makinig ka sa paliwanag ko hindi talaga ako. Kung ang mga paliwanag ay kapaki-pakinabang, wala nang maraming sama ng loob sa mundong ito muli. Natakot si Quan Lianyi, hindi man lang pinakinggan ni Cyrus ang paliwanag, tiyak na pinapatay niya ito. Agad na sumigaw si Quan Lianyi, Senior Cyrus, nakalimutan mo na ba ang Blue Run Water? Noong siya ay nasa ikatlong yugto ng Return to Void, maaari ka pa niyang linangin at pagkatapos ay magsilbing kanyang kalaban, ngunit ngayon na ikaw ay nag-iisa at hindi mo ba ako kayang linangin at gawin mo lang akong kalaban sa hinaharap? Hindi naman kailangan. Bakit? Parang nawala ng pag-asa si Quan Lianyi. Dahil, pagkatapos kong harapin ang mga kalalabasan nito, hahakbang ako sa kawalan at aalis sa mortal na kaharian na ito, ngunit ikaw, hindi mo na makikita ang larawang ito muli. Pagkasabi noon, itinaas ni Lance ang kanyang palad, at sa pagitan, isang walang kapantay. Tinakpan ng kamatayan si Quan Lianyi. Hindi. Sa wakas ay napasigaw si Quan Lianyi sa sama ng loob, ang kanyang bangkay ay nagkapira-piraso sa palad ni Lance. Ang ilan sa returned void powerhouses ng Great Martial Empire sa tabi niya ay nanginginig sa takot. 1476. Tumingin si Lance sa returned void ng Great Martial Empire sa tabi niya at nagtanong, bakit ka nakatingin sa akin at nanginginig? Posible bang binubuli mo ang pamilya ko habang wala ako? Hindi naintindihan ni Saint Ancestor, kami lang. Sige. Hindi na kailangang magpaliwanag, maglabas ka agad ng mensahe, sa loob ng 3 araw, magbubukas ako ng lecture sa Imperial City para sabihin sa lahat ang mga sekreto tungkol sa Martial Daw. Oo, banal na ninuno. Natarante ang iilang returned void at umalis. Tanging sina Lance at Yanika lamang ang nanatili sa langit. Lolo. Yang, dapat gusto mo akong tanungin kung bakit ako naging bata. Lolo, nakapasok na ako sa returning ancestor realm, bata na naman ang katawan ko, at hindi na ako pisikal na mortal, ang katawan ko ay naging espiritong katawan, at nagawa kong basagin ang kawalan, kaya't babalik ako sa pagkakataong ito, haharapin ang kahihinatnan ng pamilya, at pagkatapos ay haantong ako sa kawalan at aalis. Lolo. Mukhang nabigla si Yanika, at tila nahihirapang tanggapin ang napakaraming impormasyon sa ngayon. Pagkalipas ng 3 araw, nagsagawa ng lecture si Lance sa Imperial City ng Great Martial Empire, na ipinaalam sa lahat ang impormasyon tungkol sa Martial Daw pagkatapos bumalik sa Void, na pinipigilan ang mundo na maging ignorante sa hinaharap na Martial Daw, at kasabay nito panahon, itinuro din ni Lance kung paano bumalik sa mga ninuno at iba pang mga karanasan, upang ang mga sumunod sa kanya ay mas madaling makamit ang pagbabalik sa gabay ng kanyang karanasan. Ang isang lecture na ito ni Lance ay tumagal din ng isang buong araw. Ang buong Imperial City ay puno ng mga tao, kahit na ang transportasyon dito ay hindi masyadong maunlad at ang mga tao mula sa malalayong lugar ay hindi maaaring sumugod dito, ngunit ang nilalaman ng lecture ni Lance ngayon
Tiyak nakakalat sa buong mundo sa wala pang kalahating taon. Bukod dito, inutusan ni Lance ang mga tao na pumunta sa eksena at sunugin ang nilalaman ng kanyang pagsasalaysay gamit ang isang stone tablet para sa mga susunod na henerasyon na mapagmasdan at matuto mula sa. Sige, tapos na ang lecture ngayon, maghiwa-hiwalay na tayo. Sabi ni Lance. Senior Cyrus, kailan ka pupunta sa kawalan? Tanong ng isa. The day after tomorrow. Sabi ni Lance. Senior Cyrus, maaari ba kaming pumunta doon para makita ka kapag napunta ka sa kawalan? Oo naman. Pahalagahan mo. Aha. Tuwang-tuwang tumango ang lahat. Nang matapos ni Lance ang kanyang lecture, tinipon niyang muli ang lahat ng pamilya ng Great Martial Empire at sinabing, aalis ako sa mundong ito kinabukasan, hanggat hindi pa kayo nakakatanggap ng balita ng aking pagkamatay sa isang araw, pagkatapos ang aking Sherman clan ay mananatiling isang royal family, naiintindihan mo ba? Oo, Saint Ancestor Cyrus. Ang lahat ng mga pamilya ay maayos dito, kahit na umakyat si Lance, walang sino man ang nang-ahas na kunin ang posisyon ng maharlikang pamilya ng Sherman clan. Makalipas ang 3 araw, si Lance ay naghahanda na sa paghakbang sa kawalan. Ang buong Great Martial Empire Imperial City ay puno ng hindi mabilang na mga tao na dumating upang magpaalam kay Lance. Si Lance ang unang mortal sa mundong ito na tumuntong sa kawalan. Tumingin si Lance sa makapal na tao sa ibaba at sinabing, lahat, aalis na si Sherman. Lolo. Biglang sumigaw ang isang matandang babae, ito ay apo ni Lance, si Yannika. Yannika, magtrabaho ng husto, at ang mga anak at apo ng aking Sherman, para sa mga susunod na henerasyon, siguraduhing maging masipag at masigasig, magtrabaho ng husto, huwag maging mayabang at dominanti, at huwag sayangin ang iyong mga araw. Oo, banal na ninuno. Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng mga inapo ng Sherman clan sa eksena. Sa wakas ay tumingin si Lance sa direksyon ng Imperial Mausoleum at sinabi sa kanyang hininga, mga kapatid ko, dibisyon. Tatay, asawa at mga anak, aalis na ako. Pagkatapos sabihin iyon, inipon ni Lance ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay at walang awa na nilaslas patungo sa kawalan. Boom! Ang napakalaking kapangyarihan ay biglang nagdulot ng bahagyang pag-crack na lumitaw sa kalawakan, na nagpapakita ng isang itim na kawalan. Ipinagpatuloy ni Lance ang paglaslas gamit ang kanyang palad, at ang bitek ay lalong pumutok, na nagpapakita ng isang taong matangkad na walang laman. Ang kawalan ay mukhang napakaitim at napaka-nakakatakot, ngunit ang kawalan ay gumaling sa napakabilis na bilis, si Lance ay walang oras upang ipagpaliban, kailangan niyang pumasok sa black hole ng mas mabilis hanggat maaari. Sa wakas ay tumingin si Lance sa makapal na tao sa ibaba at sinabing, salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa akin, si Moltono ay tatayo sa kawalan at aalis, paalam. Pagkasabi nito, si Lance ay pumasok sa itim na butas ng kawalan. Kaagad pagkatapos, ang parang bitek ay muling nagsanib sa isang iglap, umalis na si Lance sa space-time na ito, at wala nang anumang palatandaan sa kanya. Ang lahat ay tumingin sa hangin kung saan lumitaw ang bitek, walang bakas nito na makikita sa sandaling ito, at ang karamihan ay lungkot ng mahabang panahon, hindi alam ang geometry ng pag-alis ni Cyrus. Sunugin ang nilalaman ng kanyang pagsasalaysay gamit ang isang stone tablet para sa mga susunod na henerasyon na mapagmasdan at matuto mula sa. Sige. Sa wakas ay tumingin si Lance sa makapal na tao sa ibaba at sinabing, salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa akin, si Moltono ay tatayo sa kawalan at aalis, paalam. Pagkasabi nito, si Lance ay pumasok sa itim na butas ng kawalan. Kaagad pagkatapos, ang parang bitek ay muling nagsanib sa isang iglap, umalis na si Lance sa space-time na ito, at wala nang anumang palatandaan sa kanya. Ang lahat ay tumingin sa hangin kung saan lumitaw ang bitek, walang bakas nito na makikita sa sandaling ito, at ang karamihan ay nalungkot ng mahabang panahon, hindi alam ang geometry ng pag-alis ni Cyrus. Si Yannika, apo ni Lance, ay umiyak, lolo, hiling ko sa iyo ang isang ligtas na paglalakbay.
Matapos pumasok si Lance sa kawalan, nakaramdam siya ng kadiliman, wala siyang makita, kahit na ang mga daliri na malapit sa kanyang mga mata ay hindi nakakakita. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ito, ngunit naramdaman ni Lance ang isang walang katapusang puwersa sa walang laman ang pagpunit sa kanyang katawan, kung hindi siya espiritong katawan, naging wala na siya. Hinayaan ni Lance na maanod ang kanyang katawan sa kawalan, hindi nagtagal, naramdaman ni Lance ang isang biglaang punto ng liwanag sa kanyang harapan, ang katawan ni Lance ay naanod patungo sa puntong iyon liwanag, at sa wakas, biglang, ang katawan ni Lance ay nakaramdam ng matinding pagkahumaling, na parang namumula ang banyo, at naalis sa puntong iyon ng liwanag, pagkatapos, lumiwanag ang mga mata ni Lance. Natuklasan ni Lance na siya ay nakatayo sa isang malaking bulwagan, ang malaking bulwagan na ito ay napakataas, si Lance ay nakatayo sa malaking bulwagan na parang siya ay isang langgam. Ang hindi alam ni Lance ay sa sandaling tumapak siya sa kawalan upang makarating sa malaking bulwagan na ito, isang bagay na parang pamalo ng kidlat sa itaas ng malaking bulwagan na ito ay kumikinang na may parang gatas na puting liwanag. Lahat ng tao sa paligid ng malaking bulwagan na ito ay agad na tumingin sa pamalo ng kidlat sa bubong ng malaking bulwagan na ito. Hoy, bakit kumikinang ang haligi sa bubong? Kakaibang I've lived here for hundreds of years and I haven't seen that temple pillar glowing. Pinag-uusapan ito ng mga taong nakakita sa paligid nila, ngunit walang nakakaalam tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, walang mortal mula sa mababang kaharian ang nakaakyat sa kawalan, at ang haligi sa bubong ng palasyong ito ay kumikilan sa palasyo at tumayo sa pasukan ng palasyo, para lamang makita sa paningin, ang isang napakalaking, klasikal, sagradong sinaunang lungsod. Saan ang lugar na ito? Ito ba ang mundo ng mga espiritu? Saglit na nakaramdam si Lance na wala sa lugar, na para bang napunta siya sa isang lugar kung saan hindi siya pamilyar sa buhay. Sa sandaling ito, sa timog silangan na direksyon ng sinaunang lungsod na ito, sa loob ng isang malaking pamilya, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng banal na templo, nang makita niya ang haligi sa bubong ng banal na templo. Kumikinang, ang kanyang puso ay nabigla, sinabi ng sinaunang makalangit na aklat ng ngunit ang isang mortal na tumuntong sa daigdig ng mga espiritu, ay papasok sa banal na templo upang magbinyag, at ang temporal na haligi ng banal na templo ay magliliwanag din. Gayunpaman, sa buong panahon, walang mortal na nakalaban sa langit at nakatuntong sa kawalan, ngunit ngayon, ang space-time pillar ng templo ay biglang kuminang sa liwanag, hindi kaya. Pagkasabi niyan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon, ay sumugod siya patungo sa templo. 1477. Pagdating niya sa templo, nakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang isang kabataang lalaki na mga 12 taong gulang na nakatayong mahinhin sa pasukan ng templo. Ito ay tiyak na si Lance. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay tumingin kay Lance at ngumiti, "Lance, noon ay casual lang akong nagsasalita, wala man lang akong pag-asa para sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na makalipas ang 200 taon, ikaw talaga." Humakbang sa kawalan. Lance, natutuwa akong makita ka at tanggapin ka sa spirit realm. Tumingin si Lance sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagtanong, "Ikaw? Hindi ka taka-taka na nakalimutan mo na ako, kung tutuusin, ang 1 taon sa mundo ng mga espiritu at 10 taon sa mundo ng mortal ay higit sa 200 taon para sa iyo, ngunit para sa akin, ito ay 20 taon lamang." Ikaw ang misteryosong lalaking iyon mula sa Ocean Vortex. Ang nagbigay sa akin ng bato na may marka ng iyong espiritu. Gulat na sabi ni Lance. Ako ito. Agad na nagbigay galang si Lance, Jr., galangin mo ang senior. Lance, hindi na kailangang maging magalang, sumunod ka sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ng nasa katanghaliang lalaki si Lance at tumalon. Malinaw na naramdaman ni Lance na ang espasyo dito ay hindi katulad ng mortal na kaharian, kung ang espasyo ng mortal na kaharian ay isang piraso ng papel, kung gayon ang espasyo ng kaharian ng mga espiritu ay isang piraso ng bakal. Sa makatuwid, sa daigdig ng mga espiritu, ang kapangyarihan ni Lance ay sadyang hindi makapunit sa kalawakan.
Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon, ang nagdala kay Lance sa looban ng isang pamilya. Lance, pwede ka na. Yan, senyor, bago lang ako dito, pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang lugar na ito? Narinig ko lang na sinabi mo na ang mortal realm ay 10 taon na at ang spiritual realm ay 1 taon pa lang, anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, 10 taon ka na sa mortal realm at 1 taon na lang sa spirit realm, pero syempre, hindi na yun ang point, ang punto ay naging mortal ka na sa spirit, nagsimula na ulit ang katawan mo. 12 taong gulang ka pa lang ngayon, at kahit gaano ka pa katanda sa mortal na harian, hindi ka tulad ng pisikal na edad mo ngayon. Oh, at ikaw. Ang tunay kong pangalan ay Jing Tian, at ang iyong apelyido ay Tang din sa mababang kaharian, tila tayo ay talagang nakatadhana para sa isa't isa. Paano ba naman ito, bago ka sa daigdig ng mga espiritu, wala kang pinagmulan, ikaw, hindi ako pamilyar sa buhay, at pareho tayo ng apelyido, kung hindi mo iniisip, paano kung kunin kita bilang aking matuwid na anak? Kunin mo siya bilang aking matuwid na anak. Ito. Mahirap para kay Lance na tanggapin ito sa loob, dahil mayroon na siyang buong bahay ng mga anak at apo, at sa lower realm, siya ay isang walang talo na buhay, sinasamba ni lahat, paano siya naging matuwid na anak ng iba. Ngumiti si Jing Tian na iyon at nagsabi, naiintindihan ko na kung ano ang ibig mong sabihin, naiintindihan ko, kung gayon, paano ito, hindi naman ako masyadong tinatawag na ikalimang tiyuhin, kahit na nabuhay ka ng mahabang panahon sa mababang kaharian, ngunit ang aking edad kung lilipat ako sa proporsyon ng oras sa lower realm, 2,000 years old na ako, makatwirang tawagin mo ito bilang tiyuhin. Ikalimang uncle. Tawag ni Lance. Nako, kung ganoon ay kukunin na kitang pamangkin, at sa panlabas ay ipapatalastes ko na ikaw ay anak sa labas ng aking kuya na namatay ng maaga noon, kaya kung tatanungin ng aking pamilya, magandang ideya na bigyan sila ng paliwanag, kaya hindi ko na kailangang linawin pa at mag-imbita ng gulo. Kung tutusin, ikaw ang unang taong bumaba sa kawalan ng bisa, kung sino man sa labas ng mundo ang nakakaalam nito, kahit na ito ay dahil sa kuryosidad, siguradong maraming tao ang darating para hanapin ka. Salamat, fifth uncle. Kaya lang, si Lance ay may katawan sa mundo ng mga espiritu at hindi na isang itim na pamilya. Nagtanong si Lance, Uncle Fifth, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ang lugar na ito? Anong uri ng lugar ang mundo ng mga espiritu? Ngumiti sa totoo lang, ang mundo ng mga espiritu ay hindi kasing ganda ng iniisip mo. Anong ibig mong sabihin? Lance, marahil ay iniisip mo na kung sa wakas ay tumuntong ka sa void at makarating sa spirit realm pagkatapos magtiis ng 1,000 paghihirap, kung gayon ang spirit realm ay dapat na isang lugar na parang ito ay isang fairyland, tama ba? Hindi ba? Hindi, ang kalupitan ng mundo ng mga espiritu ay higit na miserable kaysa sa iyong mortal na mundo. Alam mo ba kung bakit ako dati ay lumayo hanggang sa mawala ang aking cultivation at pumasok sa mortal na kaharian? Tanong ni Jing Tian. Hindi mo ba sinabi na ito ay upang mahanap ang kayamanan ng ilang uri? Hindi iyon ang isa sa mga dahilan, ang isa pang dahilan ay gusto kong umalis sa lugar na ito at pumunta sa isang tahimik na lugar kung saan walang away, kaya ako ay pumunta sa lawak ng pag-ubos ng aking pagtatanim, pagpunit sa kalawakan at pumunta sa ibaba. Realm. Sa hindi inaasahan, nang makarating ako sa lower realm, naramdaman ko ang isang malakas na espiritual na mensahe, kaya pumunta ako sa malaking dagat na iyon at nanatili doon ng daan-daang taon, ngunit sa kasamaang palad, hindi ako pinalad na makuha ito. Pagkatapos noon, ay nakilala kita doon. Oh, hindi mabilang, ang mortal na kaharian ay isang mapait na labanan din, ngunit hindi mo lang alam ang tungkol dito. Sabi ni Lance. Ngumiti si Jing Tian, nanirahan ako sa mortal realm sa loob ng 2 o 300 taon, at ang mga taon na nanirahan ako doon ay mas matanda kaysa sa iyong edad, paanong hindi ko malalaman? Para sa akin ay ito ay walang iba kundi isang batang naglalaro. Bahay. Sige,
Huwag na nating pag-usapan iyon, sa madaling salita, pagdating mo sa mundo ng mga espiritu, kailangan mong maghanda para sa pinakamasama, hindi ito kung ano ang iniisip mo, dito mayroon kang mas mahabang buhay kaysa sa mga mortal, ngunit ito ay magkano. Mas malupit, at anumang bagay ay mangyayari upang linangin ang kawalang kamatayan. Kung walang lakas, ikaw ay nasa awa ng iba, kahit na ang mga kapatid, maging ang mga ama at anak, ay maaaring lumaban sa isa't isa sa harap ng mga benepisyo, na iintindihan mo. Alam ko, hindi ko naisip na ang spirit world ay isang angkop na lugar para magretiro. Tumango si Lance, ang layunin ni Lance ay hindi rin ang spiritual realm, ngunit ang pumasok sa mas mataas na immortal realm sa hinaharap, upang tulungan ang nahanap ng siyam na Taoist demons ang primordial spirit at muling itayo ang kanilang mga tunay na katawan, ang spiritual realm ay isa lamang stepping stone para kay Lance. Well, bihira naman talaga ang pagiging maalalahanin mo, parang lahat ng naranasan mo sa mortal world ay very helpful, at least hindi ka na maapektuhan ng aspetong ito in the future. Oh! Sige, sasabihin ko sa iyo ngayon, ang lugar na kinaroroonan natin ngayon ay ang One Heavy Sea, pronounced Chong, same as worm, of the spiritual realm. Ang isang mabigat na dagat. Ang dagat ay hindi katulad ng dagat sa iyong mortal na mundo, at ang one-fold na dagat ay isang pangkalahatang termino lamang para sa isang geographical na lugar. Mayroong kabuoang 7 dagat sa spiritual realm. Ang unang dagat ay kung saan ang pinakamababa. Ang mga tao at walang kamatayang mga magsasaka ay naninirahan. Ang dagat ay mas mahusay kaysa sa unang dagat at ang mga taong naninirahan sa 7 dagat ay napakalakas na mga tao at walang kamatayang mga pamilya ng paglilinang, at sa ating antas, hindi tayo makakapasok. Siyempre, ang One Heavy Sea ay ang lugar na may pinakamaraming malawak na geographical na saklaw, higit sa 80% ng buong spiritual realm ay nakatira sa One Heavy Sea. Nakikita ko, kaya ang iyong kapangyarihan sa spiritual realm ay katamtaman lang. Sabi ni Lance. Ngumiti si Jing Tian, paumanhin na bigwan ka, nasa iyong impresyon ako ay isang walang katulad na makapangyarihang tao. Ngunit iyon din ang oras at lugar, tulad mo, sa mortal realm, ikaw ang unang tumapak sa walang bisa, walang katulad na makapangyarihan. Ngunit sa espiritual na kaharian, ikaw ay isang maliit na bata na hindi pa nagsisimula sa landas ng immortalidad. 1478. Fifth Uncle, huwag kang magkamali, kahit na ang iyong kapangyarihan sa spiritual realm ay katamtaman lamang, ito ay napakalakas pa rin para sa kasalukuyang ako. Nga pala, ano ang kailangan kong gawin upang simulan ang paglinang ng immortalidad? Tanong ni Lance. Bagamat pumasok si Lance sa Dao gamit ang martial arts at kalaunan ay bumalik sa kanyang mga ninuno upang tahakin ang Void, ang dati niyang nililinang ay pagkatapos ng lahat ng martial Dao ng mga mortal, ngunit ngayon na siya ay naging isang espiritong tao, maaari na niyang linangin ang isang mas mataas na antas ng Dao, ang Immortal Dao. Ang martial Dao at ang immortal Dao ay natural na magkahiwalay ng mundo, mga bagay na hindi na maihahambing. Ngumiti si Jing Tian, hindi na kailangang magmadali, 12 taong gulang ka pa lang, sinimulan mo pa lang ang lahat, mayroon ka pang mahabang panahon upang mabuhay, at kung ang iyong paglilinang ay mas malalim sa mga huling yugto, ang iyong maaaring patuloy na tumaas ang haba ng buhay. Tanong ni Lance, ikalimang uncle, kung gayon ilang taon ka na ngayon? Hindi ba't sinabi ko lang na ang aking edad na pagbabalik loob sa mortal na kaharian ay 2,000 taon pa lamang, kaya't ang aking buhay sa kaharian ng mga espiritu ay 200 taon lamang. Oh, ano ang landas patungo sa immortalidad sa kaharian ng mga espiritu? May kaharian ba? Siyempre meron ako. Umaasa pa rin ako na sasabihin sa iyo ni Fifth Uncle. Tumawa ng walang salita si Jing Tian, ikaw bata, nagmamadali ka talaga. Medyo hindi comfortable si Lance na nakikita siyang tinugunan siya ni Jing Tian noong bata pa siya, ngunit kailangang masanay si Lance, mahigit 200 taon na siya sa mortal na kaharian at nasa espiritong kaharian ng mahigit 20 pa lang. Si Jing Tian ay mahigit 200 taong gulang, ganap na 8 o 9 na beses na mas matanda kay Lance, sa harap ni Jing Tian, ano si Lance kung hindi siya bata?
Sinabi ni Jing Tian, Lance, bagamat natutuwa akong makita kang napakaasikaso, hindi ka dapat masyadong sabik para sa agarang tagumpay, ngunit sasabihin ko sa iyo ngayon, ang unang hakbang sa paglinang ng immortalidad ay ang pagpino ng katawan. Pinalinas ng katawan. Oo, ito ay tulad ng isang metal na mineral na kailangang dalisayan ng 1,000 martilyo upang alisin ang mga dumi bago ito maging isang bagay na kapaki-pakinabang tulad ng bakal, tanso, at iba pa, kung hindi, ito ay isang walang silbi na mineral. Ang iyong kasalukuyang katawan ay parang isang mineral na mayroong hinukay lang. Nakikita ko. Kaya, ang iyong unang hakbang, unang pagpino ang iyong katawan, kapag ginawa mo ang iyong katawan, at sanayin ito sa isang makalangit na mineral, pagkatapos ay magiging karapat-dapat ka para sa ikalawang hakbang. Ang pagpino ng katawan ay nahahati sa 9 na hakbang na kung saan ay ang una, pangalawa, ikatlo, ikaapat, at hanggang sa ika-9 na hakbang. Ang bawat hakbang ay mahirap, kaya kung gusto mo talagang linangin ang kawalang kamatayan, maging handa. Body refining, well, naghanda na ako. Bibigyan kita ngayon ng body refining dictum, kaya't araw-araw mo nang pinuhin ang iyong katawan mula ngayon. Karaniwan, kung maabot mo ang unang yugto ng body tempering bago ang edad na 15, ito ay itinuturing na mabuti, at kung maabot mo ang ika-7 o ika-8 yugto ng body tempering bago ang edad na 20, ito ay henyo. Well, salamat 5th uncle. Si Jing Tian ay naglabas ng isang lihim na libro at binuksan ito, sa loob ng lihim na aklat ay isang linya ng teksto na kumikinang sa ginto. Lance, itong Body Refining Secret Book, na tinatawag na Damon's Body Refining Secret, ay nilikha ng isang ninuno ng aking pamilyang Damon, bagaman hindi ito isang napakalalim na sekreto sa pagpino ng katawan, ngunit ito ay angkop para sa iyo na gamitin ngayon, ikaw ay 12 taong gulang pa lamang. Tutal, hindi mo pa kayang hawakan ang napakalalim na sikreto sa pagpapapino ng katawan, kaya ang mababang antas na ito ay nagsasanay muna. Salamat, 5th uncle. Hindi kumibo si Lance at kinuha ang sikretong libro. Ngumiti si Jing Tian at sinabing, sige, huwag mo nang tingnan pa ang sikreto, umalis ka, ipapalibot kita sa pamilya ko at ipaalam sa iba kung pamilya ang pagkakaroon mo. Oo. Sinundan ni Lance si Jing Tian palabas ng bahay at sa ilang eskinita patungo sa isang pangunahing bulwagan. Pagpasok sa pangunahing bulwagan, nakita niya kaagad ang ilang parehong nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakaupo sa pangunahing bulwagan. Nakita ng mga lalaking iyon si Jing Tian na nagdala ng isang maliit na bata at nagtanong, Jing Tian, sino ang dinadala mo sa likod mo? Ito ang mahalagang lupain ng pamilya, at lubusan mong binabaliwala ito, nagdadala ng isang batang tagalabas, sinusubukan mo bang dungisan ang kaluluwa ng iyong mga ninuno? Sinabi ni Jing Tian, buti na lang, nandito kayong lahat, ipapakilala ko sa inyo, ito ang nabubuhay na anak ng aking kuya, si Lance, ibinalik ko na siya sa pamilya ngayon, inaasahan kong mag-iingat kayong lahat. Sa kanya sa hinaharap, ang iyong kuya, Jing Tian. Eksakto. Well, you have the nerve to bring his surviving child back to the family. Oh, kapatid ko, kahit anong gawin niya, walang kasalanan ang anak niya, sabi ni Jing Tian, na sinasabi ito na may bakas ng galit sa kanyang mga mata, pati na rin ang kalungkutan, marahil ang kanyang pagkasuklam sa mundo ng mga espiritu ay nauugnay din sa kanyang pagkamatay ng kapatid. Walang gaanong kalokohan si Jing Tian at sinabi kay Lance, Lance, mauna na tayo. Oo, 5th uncle. Sinundan ni Lance si Jing Tian at umalis. Tanong ni Lance, 5th uncle, sino ang mga taong iyon ngayon lang? Mukhang wala kayong magandang relasyon. Lahat sila ay mula sa aking pamilyang Damon. Kung pareho kayo ng clan, bakit? Naku, hindi mo naiintindihan, iyon ang kalupitan na sinabi ko sa iyo noon, para sa tubo, mahirap talagang magkaroon ng damdamin kung hindi ka talaga malapit na kamag-anak. Ang aming pamilyang Damon, isa sa 4 na pangunahing immortal na paglilinang.
Mga pamilya sa Tianbao City, sa labas, kailangan nating makipagkompetensya sa ilan pang malalaking pamilya, at sa loob ng pamilya, kailangan nating makipagkompetensya sa sarili nating pamilya ng palihim. Talagang naranasan ko na ang ganitong uri ng bukas at lihim na kompetisyon. Sabi ni Jing Tian. Bakit kailangan mong makipagkompetensya? Sinulyapan ni Jing Tian si Lance at sinabing, para sa kapakanan ng kita, dahil tayo ay mga immortal na magsasaka, natural na ang layunin ng lahat ay positibo. Ngunit ang landas ng walang kamatayang paglilinang, gaano kahirap, kung uupo tayo sa bahay araw-araw, o lubos na umaasa sa ating sarili, ito ay ganap na hindi madadaanan. Sa makatuwid, ang bawat immortal na magsasaka ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng mga gamot sa espirito, mga tabletang pang-espirito, mga kayamanan ng mahika, mga lihim na pamamaraan, pati na rin ang isang malaking halaga ng mga batong espirito, at iba pa at iba pa. Ang mga bagay, sa halip na maging sa buong kalye, ay napakabihirang, at kung mas bihira ang mga ito, mas bihira ang mga ito, at iyon ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pakikibaka para sa tubo. Halimbawa, noong nakaraang buwan, ang aming pamilyang Damon ay umani ng kabuoang mahigit sa 30 second grade spirit stones. Kalahati nitong 30 second grade spirit stones ay nahulog sa kamay ng may-ari ng pamilya. Ako naman, isa lang ang nakuha, sayang. Second grade spirit stones. Mahalaga ba iyon? Tanong ni Lance. Hindi ito kalokohan, ang immortal na paglilinang ay hindi gumagamit ng mga espiritong bato. Sa tingin mo ba ay makakabangon ka doon sa pamamagitan ng pagsuso ng ilang butil ng aura mula sa iyong katawan? Oo, tila ang mga espiritong bato ay talagang pambihirang mahalaga. Naalala ni Lance na nakakuha din siya ng ilang mga espiritong damo noong siya ay nasa mortal realm at nagtanong, paano ang mga espiritong damo? Ang mga espiritual na damo ay kasing halaga ng mga espiritong bato, at ang mga ito ay mahirap anihin, at talagang pahirap na makahanap ng mga iyon na higit sa 1,000 taong gulang. Ang mundong ito, na umiral ng hindi ko alam kung paano mahaba, ang mga pamilyang damong espirito at mga batong espirito ay mga bagay na napakabagal na nabubuo at napupulot bago sila lumaki, kaya't sila ay lalong nauubos. Paano ang mga spirit pills? Ang isang elixir ay isang elixir na ang ilang mga alchemist, gamit ang banayad na mga ugnayan sa pagitan ng iba't ibang mga espiritual na damo, pagkatapos ay pinipino. Ang ganitong uri ng pinong elixir ay may iba't ibang epekto depende sa gamit ng iba't ibang mga materyales. Halimbawa, ang entering body pill, ito ay isang elixir na maaaring makatulong sa mga bagong dating nakakatungtong lamang sa landas ng walang kamatayang paglilinang upang makamit ang unang yugto ng pagdadalisay ng katawan ng mas mabilis. Sayang lang at wala akong body entering pill sa akin, kung hindi ay maibibigay ko ito sa iyo at ikaw ay magagawang hakbang sa unang yugto ng body refining ng mas mabilis. 1479. Ayos lang. Sinabi ni Jing Tian, Lance, ikinalulungkot kita, wala akong naihatid sa iyo, kaya sabihin natin, kapag bumalik tayo, bibigyan kita ng 2 first class na spirit stone para tulungan kang pumasok ang landas ng immortalidad, at ito rin ay isang maliit na regalo para sa ating pagkikita. Nako, magalang si Fifth Uncle. Ngumiti si Lance at hindi tumanggi, bagamat alam din ni Lance na mahalaga ang mga spirit stone, at marahil ay dumyugo si Jing Tian ng kaunti sa pagbibigay kay Lance ng 2 first class na spirit stone, ngunit dahil siya ay handang ibigay ang mga ito, natural na siya mismo ang nagtimbang sa kanila, kaya bakit magiging magalang si Lance? Let's go! Ngayon dadalhin na kita sa family's accounts room. Ang current identity mo ay ang surviving son ng kapatid ko, natural member ka rin ng Damon family. Ayon sa lumang rules, with your current age, you can receive isang micro-spiritual pill bawat buwan. Sabi ni Jing Tian at dinala si Lance sa isang partikular na lugar sa pamilya Tang. Ano ang micro-spiritual pill? Tanong ni Lance. Oo, ang micro-spirit pill ay ang mga spirit pill na ibinibigay sa mga kabataan ng pamilya sa pagitan ng edad na 12 at 15 upang tulungan silang pinuhin ang kanilang mga katawan at mas mabilis na makapasok sa unang yugto ng pagpino ng katawan. Siyempre,
Kabilang ang micro spirit pill ang pinakamasamang spirit pill, at hindi mabilang na beses na mas masahol pa kaysa sa entering body pill na kasasabi ko lang. Gayunpaman, kahit na ang micro spirit pill ay napakasama, hindi ito matatalo ng bilang ng mga tao, kaya ang inventaryo ng micro spirit pills sa Damon family ay hindi masyadong malaki, at sa kasalukuyan, ang mga tao sa pangkat ng edad ng Damon family ay maaaring tumanggap ng isang tableta bawat buwan. Hindi nagtagal, dumating sina Lance at Jing Tian sa accounts room ng Damon family. Magbigay galang sa ikasyam na matanda. Ang isang katiwala ng bookkeeper ay abala sa pagbati. Sinabi ni Jing Tian, ito ang nabubuhay na anak ng aking nakatatandang kapatid, iniuwi ko lang siya ngayon, ang kanyang pangalan ay Lance, 12 taong gulang na siya ngayong taon, ayon sa mga lumang tuntunin ng pamilya, maaari siyang tumanggap ng isang micro spirit pill bawat buwan. Pumunta ka at kumuha ng isa. Napatingin ang steward na iyon sa bookkeeper sa likod niya. Nahihiyang sinabi ng bookkeeper na iyon, ikasyam na elder, sorry talaga, pero hindi ako nangangahas na buksan ang bodega ng walang pahintulot ng family master At saka, noong nakaraang family meeting, partikular na ipinaliwanag ng family master na ang micro spirit pills. Kasalukuyang kulang ang supply, at ni isa ay hindi masasayang, kaya galit na galit ang mukha ni Jing Tian Damon, Kahit ang ikasyam na elder ng pamilya ko ay hindi makakainom ng kahit isang micro spirit pill, ganoon ba kababa ang status ko sa pamilya? Ikasyam na elder, mahirap din ang sitwasyon natin, bakit hindi ka pumunta at kausapin ang Panginoon ng pamilya, pagkatapos ay kukuha ako ng pahintulot ng Panginoon ng pamilya at maibibigay ko ito sa iyo. Sabi ni Jing Tian, nakausap ko na ang family master, sinabi ko lang yan sa family hall. Galit na galit si Jing Tian Damon, siya ang ikasyam na elder ng pamilya, dumating upang humingi ng micro spirit pill, at ang mga bookkeeper na ito ay talagang kumilos na parang nasa isang mahirap na sitwasyon, sinasabi na kailangan nilang magtanong sa family master bago nila magawa. Gawin mo. Malamig din ang mga mata ni Lance, ngunit hindi nagalit si Lance, tutal, kara-rating lang niya rito, si Lance ay nakaramdam na lang ng lamig at kaba para kay Jing Tian. Nakilala din ni Lance na talagang hindi maganda ang pakikihalubilo ni Jing Tian sa pamilya Tang. Si Lance ay abala sa pagsasabing, ikalimang uncle, kalimutan mo na, bakit saktan ang pagkakasundo ng pamilya sa micro spirit pellet na ito, tayo na. Tumingin si Jing Tian kay Lance at labis na humihingi ng tawad at nakonsensya din dahil ibinalik niya si Lance sa pamilyang Damon at hindi niya maibigay kay Lance ang isang micro spiritual pill. Lumabas sina Lance at Jing Tian sa accounts room. Ang hindi alam ni Lance ay pagkatapos nilang umalis, ang mga katiwala sa accounts room ay tumawa, itong ikasyam na elder, talagang sineseryoso ang sarili. Pataas. Tama, may pinadala lang ang family master para ibilin na kung may dadalhin ang 9th elder para kunin ang micro spirit pill, huwag mo nang ibigay, paano natin siya ibibigay? Ngayon lang talaga ako natakot na manakawin lang siya. Sabi ng isa pang katiwala. Maglalakas loob ba siya? Kung siya ay may kakayahang magnakaw, hindi siya ang ikasyam na matanda at maaaring maging pinuno ng pamilya. Sa pagbabalik, sinabi ni Jing Tian, ikinalulungkot ko talaga, nangako akong dadalhin ka para kunin ang micro spirit pill, ngunit ito pala. Naku, fifth uncle, ayos lang, micro spiritual pill na lang, kung wala, hindi ko ba ma-refine ang katawan ko? Sa totoo lang, mahirap talagang pinuhin ang iyong katawan ng walang micro spirit pill, maliban kung handa kang gumugol ng 8 hanggang 10 taon. Narinig ni Lance na sinabi ni Jing Tian bago niya naramdaman na ang micro spiritual pill na ito ay hindi isang opsyonal na bagay Ang landas ng walang kamatayang paglilinang ay mahirap tahakin ng walang tulong ng mga spirit pill na ito at mga bato. Halimbawa, sa unang yugto ng body refining, ang iba ay umiinom ng micro spirit pill at matagumpay sa loob ng 2 o 3 taon, habang ang mga don't take it are at least 10 or 8 years, or even 20 years, the difference is not just a star. And now, you are in need of this?
Although I said before that I will give you 2 first-grade spirit bato, ngunit, sa kasalukuyan mong pangangatawan, hindi mo pa ito mapino, ito ay katumbas ng walang silbi. Napunit si Jing Tian Damon. It's fine. Si Lance ay abala sa pag-aliw. Nagtanong si Lance, ikalimang uncle, bakit ka nananatili rito kung ganito ang pakikitungo sa iyo ng pamilyang ito? Napabuntong hininga na sinabi ni Jing Tian, sa daigdig ng mga espiritong ito, hindi ganoon kadaling makihalubilo, kahit sinong immortal, walang pamilya, walang suportang kapangyarihan, hindi ka aalinlangan ng iba, bukas at nasa itaas ang lahat ng lakas ng loob na pumatay. Sa kabaligtaran, kung may matibay na pamilyang maaasahan, madali itong mabuhay. Sa Heavenly Jewel City na ito, ang aming pamilyang Damon ay isa man lang sa 4 na dakilang immortal na pamilya ng paglilinang, ang mga ordinaryong tao ay hindi nang ahas na pukawin ito, kung aalis ako. Ang pamilyang ito, mahirap sabihin, kaya kahit na ano, ang pag-alis sa pamilya ay hindi magandang ideya. At saka, may bahagi ako sa pamilyang ito, kaya bakit ako aalis? Imbes na umalis, hindi ba mas mabuti na magsikap, magpakatatag, magtaas ng katayuan sa pamilya, o maging padre de pamilya? Hindi natin kayang iwan ang pamilya dahil sa panunupil ng ating mga kapwa miyembro ng angkan, duwag ito, at tayo ay pagtatawanan. Sa halip, ikalimang tiyo, naiintindihan ko, pagkatapos ay magsumikap tayo upang maging mas malakas, itaas ang ating pagpigil sa pamilya, at palitan pa ang kasalukuyang pinuno ng pamilya, kapag nangyari iyon, ang mga mapagkukunan ng pamilya Tang ay magagamit din para sa atin. Sabi ni Lance. Ngumiti si Jing Tian, tama kang mag-isip ng ganyan, maliban sa, hindi ganoon kadali. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya, mas malakas na siya sa akin ngayon, at kontrolado na niya ang mga mapagkukunan ng pamilya, siya. Lalong magiging makapangyarihan, at ang mga yamang hawak ng pamilya ay ibibigay muli sa kanyang anak, sa ganoong cycle, mahirap talagang umakyat. Maliban na lang kung babagsak ang langit at biglang sumabog, isa lamang itong panaginip na walang laman. Ikalimang tiyo, huwag kang mag-alala, may pagkakataon. Oh, Lance, pasensya na napatawa ka, sa halip na hayaan mo akong aliwin ako, talagang nabubuhay ako sa isang kakila-kilabot na buhay. Mapait na sabi ni Jing Tian. Masyadong maraming iniisip si Fifth Uncle. Halika, isasama kita para may makilala ka. WHO. Ang second grade pill master ng ating Tang clan, sa palagay ko ay magkakaroon siya ng micro spirit pill pagkatapos ng lahat. Pamilyar ka ba sa kanya? Tanong ni Lance. Ito. Mukhang napahiya si Jing Tian, halatang hindi siya pamilyar sa Pillmaster na ito. 1480. Ayos lang, Lance, pauna na tayo. Magsabi ka ng maganda sa kanya, baka ibigay niya tong mukha ko, paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Fifth Uncle, mas mabuting hindi na pumunta. Ayokong makita kang ibababa ang iyong mukha para sa akin, ikaw ang ika-9 na elder ng Damon family, kung ang 9th elder ay kailangang humingi ng Pillmaster, kung gayon lalo ka pang hahamakin ng mga tao at hindi maglalakas loob na bigyan ka ng mukha. Lance, face can't be a meal? Forget such things as face in the future. Yung Pillmaster na yun, kahit kinuha siya ng pamilya namin, pero at least second grade Pillmaster siya, napakaranggal ng status niya, at hindi niya ako ipapahiya. Pagkatapos sabihin iyon, si Jing Tian Damon ay direktang naglakad pasulong. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang liblib na lugar sa pamilya Tang, at bago pa man siya pumasok sa pinto, naamoy ni Lance ang isang pagsabog ng halimuyak na panggamot. Naglalakad papunta sa courtyard, nakita ni Lance ang isang lalaki, may hawak na pill furnace sa kanyang kamay, nagpino ng mga table tasks, at ang lalaking iyon ay may hawak din na babae na nakadamit bilang isang babae sa kanyang mga braso sa isang tabi, napakalaya at masaya. Ang lalaking ito ay ang Pillmaster na inupahan ng pamilya Tang, at ang micro spirit pill ay ginawa niya, ngunit syempre, ang mga materyales ay nilagyan ng pamilyang Damon mismo. Pillmaster Song. Abalang tawag ni Jing Tian pagkatapos makapasok sa courtyard. You,
hindi ba ito ang ikasyam na elder ng Damon family? Hehe, what brings you to my place? Nagsalita ang Songdan Master na iyon habang yakap-yakap ang babaeng iyon, ang mga palad niya ay nakapasok na sa loob ng damit ng babae, ang pagkamot sa babaeng iyon ay tila malambot. Lahat at pulang-pula ang mukha niya. Medyo hindi nasisiyahan si Jingtian Damon, nakita siya ni Songdan Master na paparating, ngunit talagang nakikipaglaro siya sa babaeng iyon habang nakikipaglaro sa kanya, na masyadong walang galang. Oh, Master Songdan? Gusto kong humingi sa iyo ng micro-spiritual pill, iniisip ko kung ano ang gusto mo. Sabi ni Jingtian. Hahaha, nakakatawa talaga si Ninth Elder, ikaw ang Ninth Elder ng Damon family, kung gusto mo ng micro-spirit pill hindi ka pumunta sa accounts room para kunin, paano ka pumunta sa akin para kunin, hindi ako ang tagapangasiwa ng accounts room, anong silbi para hanapin mo ako? Hindi mo ba iniisip na itinatago ko ito buwan-buwan? Gayunpaman, naibigay ko na sa iyo ang lahat ng pills na pinino ko. Damon family buwan-buwan. Oh, Master Songdan? Isang micro-spiritual pill lang, sigurado akong mayroon ka pa, maaari mo ba akong bigyan ng mukha at bigyan ako? Ngumiti si Master Songdan, well, meron naman ako, so let's make a deal. I heard na may sikat kang anak na babae na may national beauty, I wonder if you can let me sleep. Buzz! Biglang lumabas si Jingtian at sinakal ang leeg ni Master Songdan at nagbigti. Songdangshi? Please give me some respect. If you dare to insult my daughter again, I'll kill you. Ngunit tumawa si Songdangshi, ikasyam na elder, bakit ka magagalit, nagbibiro lang si Song. Mas mabuting huwag mo na akong bigyan ng biro ng ganyan, o kung hindi. Malamig ang tingin ni Jingtian. Ngumuso si Songdanshi, ikasyam na elder, ikaw ang unang dumating para humingi sa akin ng micro-spirit pill, hindi kita binigay at galit ka pa rin sa akin, kung maglakas loob kang gawin, sige at patayin mo ako, isa akong rehard na pillmaster mula sa iyong Damon family, kung hindi ka natatakot na sisihin ng lahat ng matatanda ng Damon family, sige at gawin mo ito. Hindi ako sarkastiko, sa ngayon, alam na alam mo kung alin ang hindi gaanong mahalaga, ang iyong tungkulin sa Damon family o ang aking tungkulin sa Damon family. Ikaw. Malamig ang mukha ni Jingtian. Sinabi ni Lance, ikalimang uncle, bakit tayo matatakot sa mga banta ng gayong kabataan, patayin mo na lang siya. Sa personalidad ni Lance, papatayin sana siya ng kantang dangshin na ito, putulin ang kanyang ulo at itatapon siya upang pakainin ang mga aso. Gayunpaman, nang sabihin iyon ni Lance, sa halip ay huminahon si Jingtian at inihagi si Songdangshi sa lupa, hindi siya pinatay. Hindi ginawa ni Jingtian. Maaari itong patayin dahil tama ang song dancers, sa kasalukuyan, ang song dancers ay higit na kapakipakinabang sa pamilya Tang kaysa kay Jingtian Damon, kung papayin niya ang mga song dancers, ang mga matatanda sa pamilyang Damon na nagkaroon na ng masamang relasyon kay Jingtian Damon ay samantalahin ang sitwasyon at tiyak na magkakaroon ng masamang panahon sa hinaharap sa pamilyang Damon, marahil ay mawala ang kanilang mga posisyon bilang mga elder. Kung ito man ay para sa kanyang sariling kapakanan, para sa kanyang anak na babae, o kahit para sa kapakanan ni Lance, kailangan niyang magtiis. At panatilihin ang kanyang katayuan bilang patriarch ng Tang. Lance, let's go. Tumalikod si Jingtian at naglakad palabas ng courtyard. Ang mga mata ng song dancers na iyon ay tumingin kay Lance na may masamang tingin at sinabing, mga salita, narinig kita, maghintay ka. Hiniling ni Lance kay Jingtian na patayin si Songdangshi, isang curfew, at ang pangungusap na ito ay nagpaalala kay Songdangshi kay Lance, at tiyak na maghihiganti siya kay Lance kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap. Tinaas lang ni Lance ang gilid ng kanyang bibig at ngumuso ng may pang-aalipusta. Po sabihin iyon, umalis na rin si Lance, na para bang si Lance ay hindi maingat tungkol sa song dancers na ito. Ikaw. Nanginginig sa galit si Songdan Master, isa man lang siyang second grade Dan Master, pero inabuso siya ng batang tulad nito. Maghintay ka lang. Sabi ni Songdan Master na may kirot sa mukha. Bamantong hininga si Jingtian at bumalik sa kanyang sariling tirahan.
Ikalimang uncle, hindi na kailangang ma-frustrate. Maaliw na sabi ni Lance. Si Lance, isang bagong dating sa paghakbang sa kawalan, ay sa halip ay kasing tatag ng pag-iisip ni Jing Tian. I'm sorry, napatawa kita. Naku, ayos lang, ako ang nagpawala sa akin ng mukha ni Fifth Uncle, pero di bale, yung mga song dancers ngayon lang, maliit na tao, mag-isip ka na lang ng paraan para patayin siya in the future. Papatayin siya, paanong napakadali, isa siyang Dane Master status, at inupahan ng pamilya sa malaking halaga, kahit second grade Dane Master pa lang siya, hindi maliit ang energy niya, kung hindi bakit masyado siyang mayabang sa harap ko. Hindi na nagsalita si Lance, ngunit hindi itinuring ni Lance ang Songdan Master na ito bilang isang kalaban sa kanyang puso. Tanong ni Lance, narinig ko lang na sinabi ni Song Dangshi na mayroon kang anak na babae, Fifth Uncle, ngunit naisip ko na si Fifth Uncle ay malungkot at desyerto dito. Ngumiti si Jing Tian, oo, mayroon akong anak na babae, siya ay naging 16 ngayong taon. Kung gayon nasaan siya? Naguguluhang tanong ni Lance. Naku, 16 na taong gulang na, syempre hindi pa rin siya pwedeng manatili sa bahay, pinadala ko na siya sa Flying Cloud Sect. Flying Cloud Sect? Ano ang lugar na ito? Ang Flying Cloud Sect ay isang napakatanyag na immortal na sekta ng paglilinang sa One Heavy Sea, ngunit ang sinumang may kaunting talento ay pupunta para sa isang pagsusulit upang maging isang disipulo ng Flying Cloud Sect. At kung maaari silang maging isang pangunahing disipulo, iyon ay higit na isang karangalan para sa sinumang pamilya. Umaasa ako na si Hoenner, balang araw, ay maaaring maging isang pangunahing disipulo ng Flying Cloud Sect, at hindi ako papayag na may mambuli sa kanya. Sabi ni Jing Tian Damon na may malamig na mukha. Tila mahal na mahal niya ang kanyang anak. Fifth Uncle, gusto ko ring pumunta sa Flying Cloud Sect. Sabi ni Lance. Lance, 12 taong gulang ka pa lang, huwag magmadali, kailangan mo lang maabot ang unang yugto ng body tempering bago ka mag-15, pagkatapos ay magiging karapat-dapat ka para sa pagsusulit, ngunit ang unang yugto ng body tempering ay maaaring hindi magkaroon ng magandang pagkakataon, mas mabuting maabot ang ikalawang yugto ng body tempering, at mas malaki ang pagkakataon ng pagsusuri para makapasok sa Flying Cloud Sect. Pagkatapos kung umabot ako sa unang yugto ng body tempering sa taong ito, o sa susunod na taon, maaari ba akong pumunta para sa pagtatasa, o kailangan ko bang maghintay hanggang ako ay 15? Hindi totoo yan, may mga henyo din sa edad na 13 o 14 na umabot sa unang yugto ng body tempering at pagkatapos ay mag-a-assess na makapasok sa Immortal Sect, ngunit napakabihirang, karamihan sa kanila ay mula sa malalaking pamilya, o may malalaking pamilya. Walang kamatayang mapagkukunan. Wala kaming gaanong mapagkukunan, halos imposible. Oh,